church, kila Pastor, Pastor Bats, Pastor Eric, kila Pastor Emil, Pastor Joel, at Pastor Ate. Sa lahat kay Pastor Jilly. At maraming salamat sa inyo. Ito po lang ang aking testimony sa gawain namin. Ako po si Rolando Castro, nasa pangalaga ni Pastor Joel. Ang Mighty Fathers, nag-umpisa pala ako ng aking buhay ay ang pagiging walang mahigpit na paniniwala kay Lord. At ang buhay ko ay andyan pa yung mabilis, maiinis, tapos laging nagmamadaling umuwi pag nasa church. Ako po yung taong nasasabing si Mabwe at laging nagmamadali umuwi. Kaya yun po yun. At sa kadalahilanan, pag nasa church na ako, dahil ang iisip ko ay laging may dahilan kasi may iba pang gagawin. Kahit naman, kahit wala naman, tapos para bang ang buhay ko ay pagdating sa Diyos, parang andyan lang siya sa isip ko. Tapos lagi akong nababalisa at di pa rin ako natigil sa aking mga gawain na hindi kaya-aya sa Diyos. At pakikipagsama sa mga barkada na walang mabuting gagawin kundi ay dalhin ka doon sa mga wala na sa focus kay Lord. Tulad ng pag-iinuman na hindi mo maiisip kung nakakasira sa relationship ng may asawa at sa pamilya. At nung nagpakilala na si Pastor Joel sa amin, nung dumating si Pastor, doon na po nabago ang aking pananaw. Si Pastor Joel yung nagpa-ano sa akin na kung paano ako mamuhay kay Lord, at itinuro niya sa akin ang mga tulad ng pagkikipag, magbigay ng words sa tulad ng pagkatapos ng preaching namin. May habil kami nakinan. Di ko makakalimutan nung una, nahihiya akong mag-take away dahil nahihiya ako na dinadala, tinatalo ako ng na sa akin, nahihiya. At hindi ko alam kung paano gamitin yung words ng Panginoon. At yun ang inaano ko na baka mapahiya lang ako. Pero dahil sa tulong ni Pastor Joel, tinuruan niya ako na ibigay mo lang ang mismo. Huwag mong ikahiya. Yung naiintindihan mo lang, yun ang laging paalala sa akin. Noong una, pagdating ng mga 5 beses pa, hindi pa ako ganun ka-agresibo. Pero habang tumagal, hanggang sa napunta na kami sa cell group, doon ko na yung pakiramdam ko. Parang pinasok na po ako ng Panginoon na namimiss ko na yung namin, na nasa puso ko na yung parang ang sarap pala na maging kasama ka sa ministry na ang tinuring kong tunay na barkada ayan dito sa Panginoon. Yun pala ang tunay na pagkikipag-barkada. Ito ang tunay na kaligayahan ng isang tao, hindi lang sa makikita natin sa mga barkada. Kaya lubos akong nagpapasalamat nila Pastor, lagi nila panaalala na tulad sa akin, ibalik ko yung may trabaho po ako, security guard. Ang trabaho ko po ay laging nire-remind ni Lord na yung pagiging security guard ko dahil napunta dun sa yung hindi na ako makapag-attend ng cell group dahil namiss ko yung mo. Ano ba talaga ang tunay na dahil mo sa buhay ko? Kasi parang pinipigilan ako sa trabaho ko. At yun, inuulit-ulit na naman nila ni Pastor Bats na ang trabaho, andyan lang yan. Pero ang Lord, doon ka sa Kanya, magbigay ng pagpupugay, yun ang tunay na doon ka magkatrabaho. Ayun, pinaliwanag niya, tinatanong ko sarili ko ulit, Lord, ito na ba ang ito na ba yung
iiwan ko na yung ano ko, pagiging security guard dahil nawawala ako sa focus mo. At yun, di ko, ako yung nag-resign sa aking trabaho. Iniwanan ko lahat mula nung talagang nagpa-antik sa puso ko yung life class, yun yung pabago sa buhay ko, kung paano namumuhay ako sa salita ng Panginoon. At doon, hindi niya ako hinadlangan na pigilan ang aking nararamdaman na i-give up yung trabaho ko. Pero andito pala ang tunay na nakaligayahan sa Panginoon. Kaya andito ako ngayon, nakakasama niyo hanggang sa nakarating na ako ng Suluan. Andun, lagi kong nakikita yung mga tunay na dahilan na kung bakit ang tao ay kailangan magproseso. At yun, inano sa akin ng mga mentor ko, pinapaliwanag nila sa akin na ganito ang gagawin. Maganda naman yung approach nila, pinaliwanag sa amin. Hanggang sa natuto na po akong makipag-evangelize po. May natulungan na po akong nakapagbigay po ng words sa mga taong dahil ko na pinapagpili ko na mawin ko sila, yung mapunta, madala ko dito sa church. Yung unang-una, hindi ko makakalimutan, yung pagiging tahimik ko. Iniwanan ko na, sinurinder ko na, pinagitulog ko na kay Lord, Lord, ito na, hindi na ako mahihiya pagdating sa iyo. Ikaw lagi ang laging samahan mo ko lagi sa aking journey dahil ikaw, sa iyo lang naman ang kapurihan at ito yung kagustuhan mo na mabilong ako sa ministry na to. At maraming salamat at dito na yung mga sabi ko, natuto na akong mag-take away kung paano i-deliver yung salita ng tinuruan nila ako sa silver ko, sa mga talatayan ko. Tinuruan nila ako. Ang laking tulong sa akin yung silver dahil pinaliwanag sa akin nila na ito ang tunay na kaibigan kasama ang Diyos. Nagpapasalamat ako natapos ko yung hindi pa lahat lang yung sabi natin na mahirap mag-process kasi unang-una yung devotion. Hindi pala, kailangan pala natin talaga ipag-pray. Hingin natin sa Panginoon na ang nararapat, ipaliwanag, hingin natin sa Kanya ang paliwanag na, Lord, bakit may ganitong proseso. Ngayon naiintindihan ko sa lahat ng nababasa ko mula sa verse na una lang binigay nila sa amin hanggang natapos, doon ko na napipil ang love ng Panginoon at nagbunga ang lahat at natapos ko, naibigay ko lahat ng mga requirements ko, kaya naibigay ko yung best ko para sa ministry na to. At hindi ko makalimutan ulit, walang sawang pasalamat sa inyong lahat at nabago po ako ng Panginoon. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po Kuya Roland sa testimony and words of encouragement. We may now proceed to the presentation